Sa kailaliman ng gabi sa sitio Silim, kung saan bawat kaluskos ang gadahan ay tila isang bulong wasam hindi nakikita. Isang misteryosang langnat ang bumabalat ay isang lalaking kalalabas lamang mula sa masukal na kakahuyan. Ang init na dumadaloy sa kanyang mga sugat ay hindi nagmula. Asa namang sakit na. Alam ni medisina, kundi tila isang apoy na hinugat mula sa pusod ni lupa. Ang kanyang mga mata na dati punong buha. Ngayon ay nakapako na lamang sa kawalan, tila may pinamamasdang isang bagay na nagtatago sa pasitan ng buwanino at liwanag. Sa gitna ng takot at kawalang katiyakan ng pamilya, isang matandang albilarin o nabihasa ang tinawag upang buksan ang pintuan ng katotohanan sa pamamagitan ng isang ng ritual ng ipagtatawas. Sa Lubensi, isang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang amoy ang ziloy ang dila at langnis ay humahalo. Sa makapal na usok ay isang pinapalang kandilang puti. Ang bawat patak ay sinama. Nawaksi pa ang arang, nangungayan to mo kandila. Nangungagalan na magpagaling, kundi ang waksiwalat ang sisimuka. Ang kadilimang kumapit sa biktima. Ngunit, sa pagkakataong ito, ang tubig ay hindi nakpakita, ipayapang imahe o simplang babala. Ang waksi biglang namuos ay niyong mahabang daliri na tila pilit na kumakapit sa gilid ng gisisidlan. Isang malina na makaing isang nilalang na naninirahan sa dambuhalang punong ng balit asilaga na hindi lamang nananakot kundi nagtatanim. Ang bahagi ang gisarili nito sa lubang gibiktima habang ang lahat ay nakatuon sa pagliligtas sa kaluluwa hindi mga sakit. Isang mapusok na kuryosidad ang nagsimulang mamuo at sa puso hindi isang kabatang saksi na may lihim na pagalinlangan na sa magalumang tradisyon. Sa kabilang mahigpit, nautos na ang lahat ang gikagamitan sa ritual ay dapat itapon at ibang bago tumirik ang buwan. May ang magalihim na sadyang mahirap sa likuran. Sa elemensi malamlam liwanag, ang tubig sa mangkok ay biglang nagsimulang kumulo ng walang apoy. At ang waksin na yung hugising hisang tumitibok na puso na tila gawakwas na nalaman at lupa. Ang lamparang digas ay nagbibigay mahabang anino sa dingding. Amjay aninong tila sumasayaw sa leon jimchi. Amjay ang pabilong na nagmula sa sanak mangimig. Ang hindi nila alam. Ang pagbukas sa tabay ng kapilang mundo ame kaakibat na madilim na kapalit. Kapag ni malamang tubig at wax upang silipin ng kalaliman, ang kadiliman. Ikagamit din ang pagkakataon upang silipin ang iyong suriling kaluluwa. Ang among sunong ang kandila na nanatili sa hangin ay magiging isang permanenteng paalala. Nang sumpay hindi natatapos sa pakaling lumamig ang wax upang makuha ang narap muling lumamig. Ang wax upang makuha ang nararapat na lay para sa masukal na gubat. Ang gabi sa sitio Silim ay hindi kailaman ay payapa. Noong Nobyembreng 1994. Ang hamog na bumababa mula sa panan ng Jim bundok ay tila may dalang sariling hininga. Isang malamig at malakit na presensya na bumabalot sa bawat tahanan. Sakita na, masukal na kakahuyan. Ang amkapuno ay tila nagbubulungan at ng bawat kaluskos na jumasang bagay na hindi dapat kambulan. Sa loob, lumang tahanan ng Wamasese, ang hangin ay mabigat at puno enjumay, enjeluyang dila at nangapoy na langas. Ang bawat sulok ng bose na langwawa sa kawain ay nilaman ni mahawang anino na lika, asa ka nako sa nakapatong sa kapagkainan. Si Danilo Magsisi 42 taong gula ay nakaiga sa kanilang papa, ngunit ang kanyang katawang ay tila hindi na kanya. Ang kanyang balad na dari ay kulay kepe dahil sa pagtatrabaho sa bukid ay nadya maputla na tila isang bangkay na binuhay mula ng isang masamang sampa. Ang kanyang mukha mata ay nakadila ng malapad, nakapako sa kisamang kawayan, ngunit malinaw na wala siyang nakikita sa mandong ito. Ang kanyang mukha labi ay naninini, nakalabas ang mukha ito na hindi maintindihan. Nakalabas ang mukha din ito pa. Ang salitang tila nagmula sa kailaman ng upa. Ang langsin na nalalaite sa kanyang bugat ay hindi kayang pawin
ng anumang basang bimpo o gamata na nabili sa bayan. Ito ay asang init na nagmula sa loob. Isa nga po ay na jijineng tamotuno sa kanyang katiniwan. Sa tabing papag, si Luning ning magsese, 30 na taong gulang. Ay walang tigila sa pag-aplo sa nuwang kanyang asawa. Ang kanyang kayamanging balat ay basa rin ang ipawis at ang kanyang mahabang itim na buhok ay bahagyang gulo-gulo dahil ay silang araw na walang tulog. Ang bawat buntong hininga niya ay puno ng idasal at pagsusuma mo. Bilang isang mapagmahal at madasaling asawa, ginawa na niyang lahat ang ilam niyang paraan upang iligtas si Danilo. Ngunit ang bawat hakbang ay tila nawi sa wala. Alam niya sa kanyang puso na ang pagkakasakit ni Danilo matapos itong bumalik mula. As masukal, nakakahuyan hindi isang karaniwang karamdaman. May isang bagay na sumunod. Sa kanyang asawa palabas ang gubat. Isang aninong kumapit sa kanyang kaluluwa. Sa kabilang dulo nga silid, nakatayo si Mateo Magsasi, 19 na taong gulang, matangkit at payat. Ang kanyang tindig ay puno tensyo habang pinagmasdo nga pumanama. Ang kanyang mga mata ay laging nagahap ang gilohika sa gitna ang kapabalagyan as ang kitangyangan doon at sa kanyang nilihim na pagaling ng Mate, asya kabinggang kanilang pamilya. Para kay Mateo, ang mga kwento tungkol sa ambiya nilang sagupat, ambiya alamat, lamang na ginagamit upang kakutin ang mga pata. Ngunit habang nakikita niyang anti-anting pakobos ng buhay sa kanyang ama, ang kanyang pag-alinlangan ay nagsisimilang mapalitan ang siyang madilim na kuryosidad. Gusto niyang malaman ng katotohanan kahit na ang katotohanan iyon ay magdala sa kanya sa binggit ng panganib. Isang mahinang katoka sa pintuan na ang bumasak sa mabigat na katahimikan. Pumasok si Beatriz de la Cruz o mas kilala as sa tawag na Nanay Bising. Sa edad na 70 taon, ang kanyang maliit na pangmatawan ay tila naktatagli na hindi matatawaran. Ang kanyang balat ay kulubo na parang balatan ng mata ng punuang balit. At ang kanyang balang balit ay ang kanyang mati na mati nila at sari-saring halamang gamat. Siya ang pinakadespetadong albilaryo sa Sitio Silim. Isang babaeng may malalim na kalaman na sen na sinanang ritual na matagal na ang kinalimutan ng modernong mundo. Bitbit niya ang isang malitan na bayang na naglalaman at ang limalin sa ritual ng pagtatawas. Hindi nagsalita si Nanay Bising nang siya ay pumasok. Anan niyang limala? Anang kanyang mamamatay agad na dumapo kay Danilo. Lumapit siya sa papag at hinawakan na pulso ang lalaki. Pagdakay tumingin siya kay Luningning at tumango ng bahagya. Isang sinyalas na hindi na dapat magasaya ang oras. Inutusan niya si Mateo na kumuha ng isang mangkok, malamig at tubig ulan na kinuha pa nung huling bagyo. Isang mahalagang elemento para sa ritual. Si Mateo bagaman may pagalinlangan ay sumunod ng walang kibo. Ramdam niya ang lamig tubig sa kanyang amga kami. Isang lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang amga buto. Inilapagan na Nanay Bising ang mangkok sa isang malian na mesa sa tapat ni Danilo. Inilabas niya ang isang pinagpalang kandilang puti ay isang espesyal na kandila na binasbasan sa ilanin kabilugan ng jibuan. Sinindihan niya ito gamit ang isang posporo at ang apoy nito ay biglang lumaki. Nagbibigay ng isang maliwanang uninakakata tukati na liwanang as buwang silid. Nagsimilang bumulong. Sinanang diesel. MG asalitang tila ng mula. Asalitang tila ng mumula. Asang bikang hindi na ginagamit NGM gataw. Ang usok mula sa kanila nagsimulang mamo sa itaas ni Danilo. Tila isang ulap na naanap NG pasukan sa kanyang katawan. Habang sinasagawa ang ritual, ang atmosfera asulup NG bahay lalong bumigat. Ang amoy NG insenso at luyang dila ay naging napakatapang na tila nakakasafokate. Si Luningning ngay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay mahigbitan na nakawak sa kanyang rosaryo. Ang kanyang mga labi na mabilis na gumagalaw sa himik na panalangan. Si Mateo naman ay nakatitig sa mangkok ng tubig. Ang kanyang kuryosidad ay ante-anting lumalaman sa kanyang takot. Pinangamasdan niyang buwat patakan ng tunaw na wax na bumabagsak sa malamig na tubig.
Ang bawat patakalumilika, isang tunog na tila isang mahinang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang unit ng inyong nabuhat sa tubig hindi ay isang ordinaryang hugas. Sa halip na medjing ay isang simpleng babala, ang box ay biglang namuha sa inyong mahabang daliri. Ang mga daliring ito ay tila gawa sa tunay na buto at laman. At ang mga ito ay pilit na kumakapit at sila sinusubukang umahon mula sa tubig. Nalaki ang mga mata ni Nanay Baising. Ang kanyang mga bulong ay tumigil at napalitan ang isang mabilis na paghinga. Alam niya ang ibig sabihin ng ewan niya. Ito ay ang marka mangnanukot. Isang masamang nilalang na naninirahan sa dambuhalang punong balete sa hilagang bahaging gubat. Ang mangnanukot ay hindi lamang nanukot. Ito ay nagtatanim mang bahaging sarili nito sa looban ng biktima. Isang parasitikong espiritu na anti-anting ubo sa wala nang matira kundi isang walang laman na bala. Ang buong silid tila na ring yelo sa emal. Biglang bumukas ang bintana dahil sa isang malakas na ihip hanggang ula sa ilaga. Ang lamparang negas ay muntik nang mamatay. At ang amgaw anino sa dingding tila nagkaroon na di saraling buhay. Si Danilo ay biglang umunggol. Isang tunong na hindi nanggagaling sa lalamunan ng tao, kundi tila isang hayop na nasasaktan. Ang kanyang katawan ay bumaluktot at ang kanyang maga kamay ay kumapit ng mahigpit, ajilit hindi papag. Ang amang sunog na kandila ay biglang naging masangsang, humahalo sa samahan na nabubulok na lupa. Sa gitnang kaguluhan, nanataling matatagin na naibizing. Kinuha niya ang isang bote ng langgis at mabilis na pinahiran ang nuni. Danilo habang ay sinisigo ang amga huling linya ang kanyang dasal. Ang tunuan na wax sa mangkok ay nagsimilang manjinig. At ang madyadali rin ng wax, tila na ding masagrasibo sa pakapit sa sisidlan. Inutusan ni Nanay Bising, si Mateo na huwag titingin ng matagal las tubig, nang ngunit huli na. Ang kuryosidad ni Mateo ay naging asang bitag. Nakita niyang isang bagay sa isla ni Manchibig, isang anino na hindi dapat makita ng madyamata ng buhay. Ang ritual na natapos na ang biglang mamatay ang kandila, kahit wala namang hangin na umihip sa pagkakataong yun. Ang silid na balot ang kabuang kadiliman, alub ang ilang segundo bago muling sindihan ni Mateo ang lampara. Si Danilo ay biglang tumahimik at nakatulog ng malalim. Ang kanyang langnat ay tila humupa na. Ngunit ang mukha ni Nanay Bising ay hindi nagpapakita ng akinhawan. Sa halip, ang kanyang mukha ay punong matining pag-alala. Binigyan niya si Mateo ng isang mahigpit na utos. Ang lahat ni kagamitan sa ritual, lalo na ang mangkok ng tubig at ang magya na tirang wax, ay dapat ay tapon at ibaon sa lupa bago tumirik ang buwan sa pinakatuktok ng langit. Huwag na huwag itang taitingnan mulay. At huwag na huwag itang iwan sa luban bahay. Iumpaman, habang daladala ni Mateo ang mangkok palabas ang bahay, ang bigat nito ay tila nagbago. Ang tubig ay hindi na lamang tubig ulan. Ito ay tila naging kesing bigat ang putik. Ang kuryosidad na matagal nang nagalab, as puso ni Mateo ay hindi na niya mapigilan. Sa ilalim malamlam na liwanag ang buwan na sumasilip sa pagitan ng mga ulap, huminto siya sa gitna ng bakuran. Ang kuros ni Nanay Bising ay naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit ang pagnanay, misteryo sa likod ng kusa. Niya nga binama ang mangkok sa isang kutungto ng loob nito. Ang nakita niya ngay mangkwarme sa kanyang dugo. Ang tubig sa loob ng mangkok ay nagsimilang kumulo ng kusa. Kahit nawala itong apoy sa ilalim, ang buong daliri, ang siwak sa may kanina ay kumakapitas at iyanti-yanting natuno at muling namuha sa gitna ng tubig. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito ang mga daliri. Ang wax ay naging hugiseng isang maliit, tumitibok na puso. Isang puso na tila gawa sa tunay na laman at lupa, may mga ugat na kulay itim na kumakalata sa buong mangkak. Ang bawat tibok nito ay naglabasi, isang mahinang tunog, isang tibok na tila tumutugma, asaraling tibok ang puso ni Mateo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na ang hangin sa paligid niya ay nagbago. Ang amoy ng lumang kandila ay muling bumalata sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malapit.
tila nagmumula sa kanyang sariling hininga. Ang punong bolete sa hilaga ay tila gumalaw. Ang pag-auga nito ay tila humaba patungo sa kinaroroonan niya. Ang ritual na tapos sa turn ni Danilo ay naging isang buka na lagos ang para ay isang pagkain na mas malala pa sa kamatayan. Ang katahimikan ng Sitio Silim ay hindi na isang kapayapaan. Ito ay isang paghihinte. Isang paghinte para sa sunod na biktima na sasubok na silipin ng kadilimang gamit, ang tubig at wax. Ang sumpay hindi natapos sa pagaling ni Danilo. Ito ay nagsisimula pa lamang sa puso ang isang kabatang hindi nakinig sa babalanggi matatanda. Ang kamay ni Mateo ay nanginig habang ang malam-malamalawa na bawangan nitong matama sa babaw ng tubig asa buwang mangkok. Ang tumitibok na wax ay hindi lamang isang hugis. Ito ay tila may saraling hininga, isang malansang amoy ni basang lupa, asunong na kandila ang humahalimiyak sa hangin na nagpabigat sa kanyang dibdib. Hindi niya malas ang kanyang paninindyan. Sa damuhalang iniuwang, pusong wax na patuloy at pagpintika sa gitna niya. Malamig na tubig ulan. Ang bawat tibok nito ay nagpapadala. Mahininga lang sa sisidlan at sa bawat talan. Tila may bumubulang na boses mula sa lalamin ng lupa. Tinatawa kanayang kaluluwa lamang ang nakakarinig. Ang babalan ni Nanay Baising ay naglalaro sa kanyang isipan. Isang politulit na alingwangwangwang panganib. Ngunit ang kuryosidad ni Mateo ay tila isang tanikala na kagapos. Sa kanyang emga pa, pinipigilan siyang kumilos o lumayo. Sa loob bahay, narinig ni Mateo ang isang mahabang buntong haninga na sinundan ng kalansing emga kagamitan sa kusina. Ang kanino niluning ay gumagala sa dingding. Mahaba at baluktod dahil sa liwaning ilang parang dega. Lumabas si Luning sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng ilambo sa kanyang makala na lumapo sa kanyang nakatayo sa gitna ng bakuran. Nang makita niya ang mangkok na hawak ni Mateo, ang kanyang mga labi nangingit ang kanyang mga wakaning inibatib. Tinawag niya si Mateo sa isang pabilong na boses. Natatatataya ka mabulabok ang anumang katahimikan na meron ng gabi. Ngunit hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapakwa sa tumitibok na wax. Biglang bumukas ang pintungan silit kung saan natutulok i Danilo. Ang tinanglumang kahoy na mititay tila isang hiya ay ang kainukan. Lumabas si Nanay Bosing. Ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ang gilangis at loyang dila at ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagkatanggo sa matining galit at nakatanang makita ang ginagawa ni Mateo. Mabilis siyang bumabang hagdan. Ang kanyang malit na pangangatawan ay tila nakaroon ng kakaibang lakas habang tinatawid ang distansya patango sa binata. Inablot na ang braso ni Mateo nang may puwasa na hindi nasakan mula sa isang matanda. Ang amoy ng senso at lumang gamot ay bumalat kay Mateo, ngunit huli na ang lahat. Ang tubig sa mangkok ay hindi na lamang kumukulo. Ito ay nagsimulang maging item, kasing item, in si pusikit na kadiliman, asilaliman simula, at mensinahimbiring simulot, at napasinghap. Tumanjin na naibising sa lubnging mangkok at napasinghap. Ang kanyang panggadaliri ay nagsimulang maginig habang binibikas hanggang dasal na tila hindi nasapat upang pigilan ang anumang nagsisimulang lumabas. Sinabi niya kay Mateo na ang kanyang ginawa ay hindi lamang ay isang pagkakamali, kundi isang panyaya. Ang mangnanakot ay hindi lamang isang nilalang na nananakot. Ito ay isang bahaging gubat na nagahapang bagong tahanan at dahil sa pagtitigin ni Mateo sa wax, binigyan niya ito ang daan upang makapasok sa kanilang mundo. Ang pusong wax ay biglang tumigil sa pagtibok at sa halip ay nagsimilang humaba. Ang mga ugat nito ay lumabas sa sangin ni Mangkok at tila mga galamay na pilit na kumakapit sa mga daliri ni Mateo. Sa loob ng ibahe, isang malakas na nakalabok ang narinig mula sila ni Danilo. Nagmamadaling pumasok si Luningning, simisigaw ang pangalanan ng kanyang asawa.
Nang sumunod sina Nanay Bising at Mateo, natakpuan nila si Danilo na nakatayo asikit na inisilid. Hindi na siyang lalaking mahina at may lagnat na nakita nila kanina. Ang kanyang balat ay maputla, halos kasing puti ang wax ng kandila, at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Nakatitigas sa kawalan na tila may nakikitang hindi nakikita ang iba. Ngunit ang pinakanakatakot ay ang amoy. Ang buong silid ay biglang napuno ang amoy ang sunog na kandila. Isang amoy na kasing tapang ngusok mula asing libing. Ang buot paginggan ni Danilo ay may kasamang tunog ng kumapatak na likido. Sila ang kanyang ambabagay anti-anting napupanuin tunaw na wax. Sinubukan ni Luningning na hawakan ang kanyang asawa. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Nanay Bising. Nagbabala ang matanda na ang katawan ni Danilo ay hindi na sa kanila lamang. Ang mangyanagot ay naktanim bahagi. Sa sarili nito, alubangyan niyang laman nung siya ay nasa gubat. At ang ritual, ang pagtatawas ay dapat sana ay para ilabas ito. Ngunit dahil sa kuryosidad ni Mateo, ang bahagi ngayon ang ganit ko ng gibuhay. At ngayon kumakalat na sa buong sistema ni Danilo. Ang tubig na ginamit sa ritual ay nadyang isang salamin. At ang anino ni Danilo, sa dingding ay hindi sumusunod sa kanyang gagala. Habang nakatayo si Danilo ng tuwid, ang kanyang anino ay antay-anting yumyuko. Ang mga daliri nito ay humahaba at ang likad ay bumabaluktot. Sila isang hayop na naghahanda sa pag-atake. Ang lamparang degas sa salok ng silid ay nagsimilang kumurap-kurap. Ang liwanag nito ay nagiging kulay aso. At ang init na ay binibigay nito ay biglang napalitan ng isang nanyunot na lamig. Naramdaman ni Mateo ang isang bigat sa kanyang bosa. Nang kanyang kapan, naramdaman niyang isang piraso. Ang wax na tila kusang lumipat dun mula asa mangkok sa labas. Ang wax ay mainit, tila nakababaka. At nang ilabas niya ito, nakita niyang may nakaukit na muka rito isang muka. Nakamukang kamuka niya, ngunit may mga matang walang balintato. Ito ang markan sumpa, ang tanda na ang kadiliman ay nakasilip na sa kanyang kaluluwa. Nagsimulang magsalita si Danilo, ngunit ang boses na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi sa kanya. Ito ay isang boses na parang pakiskis en si dalawang tiyong kahoy. Isang boses na nagmumula sa kilaliman en si puno palete. Sinabi nito ang mga lihim en pamilya maksasi. Mga kasalanang matagal nang ibinaan sa limot. At ang mga panggakong hindi nitan mga spiritu en singgabat. Si Ilonining nga napaluhot sa sahig. Umiyak at nangamakawa sa Diyos. Ngunit ang makadasal niya ay tila nilalamang ng makapal na usok na nagsasimulang bumalat sa silid. Ang usok ay hindi galing sa apoy, kundi mula sa katawan mismo ni Danilo. Tila ang kanyang dugo ay nagaying menit na wax na sumisinyang balat. Kinuha ni Nanay Bising ang kanyang maliit na lalagyan en zilanis. Anak simulang magsaboy nito sa palagid ni Danilo. Gumagawa ang siya ng bilog na proteksyon. Ngunit ang bawat pataking nang mananakituyo ay nanatutuyo at nagajing abo. Tumingin ang matandaki. Mateo nang may halangawa at babala. Sinabi niya na mayroon lamang salang hanggang sa mangkok upang tapusin ang unahin. Kung hindi, ang buong sityo silim ay lalamanin ng kadilimanan ng nanukot. Ang tanging paranayang ibalik ang pusong wax as sa pinagmilan nitos imga ugat hindi punong balit. As hilangan gunit ang silimang magdadala nito ay kailangang harapin ang mga aninong kanyang sariling takot. Habang nagtatalos sila, ang bintana ng bahay ay biglang humampas ng malakas kahit walang hangin sa labas. Ang hamagmala sa gabate ay nasimulang pumasok sa uwang bahay. Dala ang amoy ginabuplok na dahon at basang balahibo ni hayop. Ang amganino sa dingdingan nasimulang humiwalay at gumalaw ng kusa. Tilam ga itim na kamay na pilit na inabot ang bawat isa sa kanila. Si Mateo, sa kabilang kanyang matinding takot, naramdaman ang isang kakaibang ugnayan sa pusong wax. Tila tinatawag siya nito. Hinihila siya patungo sa madilim na kakahuyan kung saan naghihintay ang tambahalang puno. Alam ni Ina siya ang mitsan ang pananib na ito at siya rin ang tanging makakatapos nito.
kahit na ang kapalit ay ang kaniyang sariling katinuan. Sa gitna ng kaguluhan, si Danilo ay biglang tumigil sa pagsasalita at tumingin ng diretso kay Mateo. Ang kanyang amgamara ay nanangining asang kulay dila. Andi ba na? Kasing kulay ang gapoy ang gandila bago ito mamatay. Isang mapait na nagitaang gumuhit sa kanyang amgalabi at sa asang aglap, ang lahat ang jiluanak at sa lubang gapahay ay namatay. Sa kabuang kadiliman, tanging ang tunog, tumitibok na puso, at ang amoy ang gisunog na waksang nga nanatili. Naramdaman ni Mateo ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat, isang kamay na may mahabang daliri na tila gawa sa kanyang tigas na wax, at isang boses ang bumilong sa kanyang tanga. Ang gubat ay hindi nakakalimot, Mateo. Ang wax ay lalamig ngunit ang sampay mananatiling mainit sa iyong dugo. Nang muling magkaroon ng liwanag mula sa isang kidlat sa labas, wala na si Danilo sa gitna ng silit. Ang taninawan ay isang tampok ni Natino na kandila sa sahig na may hugis ang isang tao. Si Nanay Besing ay mabilis na kumilos. Kinuha ang mangkok at ibinigay ito kay Mateo. Sinabi niya na wala na silang oras. Ang mangnanokot ay kinuha na ang pisikal na anyo ni Danilo upang dalhin ito sa puno ang balete. At kung hindi, nila ito mapipigilan bago sumikat ang ara. Ang kanyang may magiging bahagi na inyem ga ugat ang puno habang buhay. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, ngunit hindi ito ordinaryong ulan. Ang bawatak na tumatama sa bubong ay parang tunong ga batong ibinabato. Isang babala mula sa kalikasang naning balanse ay tuluyan ng nasira. Lumabas si Mateo sa ulan. Dala ang mangkok na tila nagiging mas mabigat sa bawat hakbang. Ang bawat puno sa palidyang sityo sila may tila nagbabugaw nililangan na kamatida. Sa kanyang bawat gala, ang dampatungo sa hilaga ay nababalot ang imakapal na hamog at ang amoy ang sinog na kanila ay lalong tumitindi habang papalapit siya sa masukal na bahagi ang gubat sa kanyang likuran. Narinig niya ang amgadasal ni Nanay Bising at ang hagulho ni Luningning. Ngunit ang amga boses na ito ay anti-anting nalulunod. Sa huni amga kuliglig na tila tumatawa sa kanyang kinahinatnan. Ang ritual ang pagtatawa ay nanging isang laro ang buhay at kamatayan. At ang wax na dapat ay nagbibigay. Hanggang sa kanya patungo sa kailaliman hanggang kadiliman. Mangpapalapit as puno ang balit. Nakita ni Mateo ang isang figura na nakatayo sa ilalim EMG ang nakalawit na ugat. Ito ay si Danilo. Ngunit ang kanyang katawan ay nababala na yemga. Baying at ang kanyang balat ay tila nagiging balat ang ipuno. Ang pasongwak sa mangkok ay tumibok ng napakalakas. Isang huling babala bago ang lahat, imaging huli na. Ang katotohanan ay mali na. Ang ritual ay hindi lamang para sa pagaying. Ito ay isang pagsubak ng katapatan na sing na kinalimutan na ng makabagang panahon. At sa gabi ngayon, sa ilalim ng galit na langit, ang gawak sa tubig ay magpapasya kung sino ang mananatili sa liwanag at sino ang tuluyang lalamunin ng gininoong gubat. Ang ulan ay tila walang katapusan sa gabing iyon sa sitio Silim. Bawat patak na bumabagsak sa po'y may dalang bugod o kulok na gumuguhit. At ang bawat kulok na gumuguhit, sila ni tila boses ang isang higanteng nakagalit. Si Mateo ay nakatayo sa harap ang dambualang punong balit. Ang kanyang magapa ay nakala, ang kanyang giyapa ay nakalawat, and dater na tila humihila sa kanya pababa sa kilaliman. Sa kanin miya kami. Ang mangkok ang tubigulan ay nanginnis at ang pusong wak sa loob nito ay pachiloy na tumitibok ng mebilis. Isang ritmo na sumasabay sa kabayang kanyang sariling dibdib. Nakita niya ang kanyang ama, si Danilo, na nakasandal, as malaki na ugat ang gipuno. Ang enyo ni Danilo ay hindi nangamang nakilala niya. Ang kanyang kalatan ang kinukuna. At ang kanyang mala ng kislap ang buhay. Tila dalawang butas na puno walang hanggang kadaliman. Ang emga bagin makanang magapang sa kanyang mga binti. Tila magakamay na naganya sa kanya na maging baging kagubatan. Naririnig ni Mateo ang bilong tengin. Isang boses na hindi galing sa tap kundi sa mismong kalikasa. Ang mengnano ko tayo narito. Hindi ba lang isang pisikal na halimo
na may matatalim na ngipin, kundi bilang ay isang presensya na bumabalot sa buong paligid. Ang imo hindi sunog na kandila ay naging napakatindi na sila nasasakal na. Ni si Mateo, naalala niya ang babala na naibizing na huwag hayang lumamig ang wax ng tuluyan bago matapos ang ritual. Ngunit ang lamig ang gabi ay mabilis na kumikitilas ainit ang pinagparang kandila. Ang bawat tibok ang pusong wax ay naglalabas ang sang malapot at item na likido na humahalo sa tubig ulan. At sa bawat segundo, nararamdaman ni Mateo na ang kanyang siraling lakas ay anti-anting naubos. Ang kuryosidad na nakadala sa kanyang lori ay napalitan na isang matanding pagsisisi, ay isang bigat sa kaluluwa na hindi kayang puwin ng anumang dasal. Sa isang iglap, ang inyo ni Danilo ay naksalita. Ang boses ay hindi sa kanya. Ito ay isang kurong libu-libong tinig na tila nanggagaling sa ilalim ng dalupa. Sinabi nito na ang alay ay kailangang makumplito. Ang mga nanakwat ay hindi lamang kamukuhang buhay. Ito ay nagtatanim minibini ang kadiliman sa asumili pa sa kanilihim nito. Si Mateo ay napaluhod, ang mangka kamuntik na ang mabitawan. Nakita niya ang kanyang manadahan-dahan itinatas ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay mahaba at matutilis, katulad ni niya mayong nabuo. Aswaks kanina sa lubang kanilang bahay. Ang madalaring iyon ay dahan-dahang lumalapit sa ni Mateo. Tila gustong haprusin ang kanyang takat. Sa sandaling iyon, ang alala kanyang ina na sa iluningning at ang kamagdasal ni Nanay Bising ay nagbigay sa kanyang isang huling pakatanya na lumaban. Kinuha ni Mateo ang lahat. Ang kanyang natitarang lakas at ay sinigaw. Ang magasalatang itiniro ni Nanay Bising bago siya lumabas ang bihi. Noon itang makasalita ay tila natutuno sa kanyang tila. Ang tubig sa mangkok ay nasimulang kumulumuli. Kahit na ang hangin ay napakalamig. Ang pusong wax ay biglang sumabok at ang mga praso nito ay dumikit. Sa balatin Mateo, tila ang uling na nagbabaga. Ang sakit ay hindi malalarawan. Isang hapdi na tumatagos hanggang sa buto. Ngunit sa gitna ang isang pagkatiyon. Ang punong balete ay isang maliit. Nasiwang sa gitna ang kanyang mga ugat. Na nagpapakita ang isang kusang gawa. Asa kahoy at baiging na siyang pinagmumulan kapangyarihan ninyang mga nukot. Dahilas na esprasyo, ibiusin ni Mateo ang lahat ng tubig mula sa mangkok patungo sa siwang na iyo. Ang tubig na hinalo ang kanyang sariling dugo mula sa mga sugat at ulat ng Yemenit na waksi tumama sa gitna ang puno. Isang nakakabinging tiling umalingwang gawa sa buong sitio silim. Isang tunog na hindi galing sa lalamunan ito kundi sa mismang kaluluwa ang gubat. Ang punong balete na yanik at ang mga bagay na nakapulupot kay Danilo ay biglang nanghina at nalanta. Ang inyong mga nukod ay tila suminiwa sa hangin. Naiwan lamang ang amoy ng lumang kandila at basang lupa. Si Danilo ay bumagsak sa putikan. Ang kaning paghinga ay mabagas at punong hirap. Ngunit ang kaning mga mata ay nakaroon mula ng male. Tinala ni Mateo ang kanyang mapabalik sa kanilang tahanan sa ilalim humini ng gula. Pagdating nila, si Nanay Bising ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang muka ay punong langkot at pagod. Alam niya ang nangyari kahit walang nagsasalita. Ang ritual ay natapos, ngunit ang presyo ay kailangang bayaran. Pinasok nila si Danilo sa loob, kung saan si Luningning ay naghihintay ng may luha sa magamata. Bagamat ang lagnat ni Danilo ay nawala at ang kanyang katinuan ay tila nagbalik, mayroong isang bagay na hindi na may babalik sa dati. Ang kanyang balat ay nanataling may marka ng gaugat at sa tuwing siya ay matutulog, ang kanyang ngamga panaginip ay punong ngamgaan ninong balit. Lumipas ang ngamgaro at ang buhay sa sitio silim ay tila bumalik sa normal para sa marami. Ngunit para sa pamilyang Magsese, ang gabi hindi na kailanman naging payapa. Si Mateo ay naging tahimik. Ang kanyang kuryosidad ay tuluyan ng napati ang takot. Ang kanyang magapakot mula sa manit na wax. Ang gamarka hindi kailanman maghihilom. Ang katotohanan ng ritualang ipagtatawas ay nangyayari sang sumpa na kanilang dadalhin habang buhay. Ang wax ay lamig, ngunit ang alala niya mga nanukot ay manataling minutes sa kanilang MGA isipan. Sa huling gabing Nobyembre, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng makapal na lulap,
Sa Mateo ay lumabas sa kanilang balkone. Mula sa malayo, sa direksyon ng hilaga, nakita niya aninwang punuang bolate. Tila bang puno ay kumakaway sa kanya. Isang palala ng gubat ay hindi kailanman natatala ng tuluyan. At isang sandali nakita ni Mateo ang kanyang sariling refleksyon. Nakita ni Mateo ang kanilang na suluyun. Bangkang tawa ang kondawas. Ang kanyang muga mata sa tubig ay hindi sa kanya. Ang muga ito ay dilaw at nagnininging. Kasing kulay niya po ang kandila bago ito mamatay. Ang ritual ay hindi nagtapos sa pagaling ni Danilo. Ito ay nagbukas lamang ay isang bagong kabanatang ikadiliman. Ang mangnanokot ay hindi na kailangang magtanim ang bahagi ay sirili nito sa lubang ibiktima. Dahil ang biktima mismo ang naging pintuan. Ang sitio silim ay mananataling tahimik, ngunit sa bawat paghihip ang hangin mula sa bundok. Ang magsara ang kanilang mga bintana at magtitirik ang kandila, hindi upang magdasal, kundi upang pigilan ang kanino sa pagpasok. Ang sampang-sampang wak sa tubig ay nanatili, naghihintay sa sundo na taong. May sapat na kuryosidad upang muling silipin ang kadiliman. At sa kailaliman ng gubat, ang puno ang balete patuloy na lalaki. Ang kanyang mga augat ay lalong haikpit ang kapit sa lupa. Habang hinihintay ang oras na ang lahat ng jiwak sa mundo ay tuluyan ng lumamig. Ang kwento ni Danilo at Mateo ay naging isang babala. Ano pinapasa at sang palala na mayang ko sakit na hindi kayang pawinan ng agam. At mayang ko ritual na mas mabuting huwag ng simulan. Ang amoy, hindi loyan, dilaw at langas, inanay bising, e intiyan tinaglahos. Abaryo nang siya ay pumana. Inyunit ang amoy ni sunog na kandila ay nanatiling nakadikit sa bawat tasulok ng tahanan. Inimga magsisay. Sa huli, ang katahimikan ng sitio silim ay hindi kapayapaan, kundi isang paghihintay. Isang paghihintay sa muling pagtibok ay pusong gawa, asawak sa lupa, at sa muling pagbabalik ay nilalang na naninirahan sa ninong balete. Ang gubat ay hindi nakakalimot at ang kadiliman ay palagi nakamasid, handang sumuli pa sa inyong manggahas na tumingin sa tubig hindi nakaraan. Wala nang luwanak na makakapagtakula sa kaninong ito. Dahil ang anino ang naging bahagi ng kanilang dugo, ng kanilang bawat bukas. Ang ritual ay ganap. At ang kadiliman ay sa wakas ay nakahanap ng kanyang bagong tahanan. I-like ang video na ito at mag-subscribe para samahan kining tuklasin ng iba pang misteryong nagmumula sa kailaliman ng gubat.